Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, launa sa sa hapon. Babaya ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ilatag sa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob alas 2 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga maghahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayi ko at may Babaya ko at may silbi sa lipunan di paaapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, dahil ang kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, isang matungtong galian. Babaya ko may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babaya ko na may karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga abyan ka mainit nga hapon sa inyo nga tanan. Adlaw kita subong sang Martes, Mayo 19 tuig 2026. Welcome mga abyan sa aton nga pagpangalagad sa programa Babayi Ka. Good afternoon sa aton no, nga mga nanay, sa aton nga mga mama, sa aton nga mga mommy, mga mamita, mga lola nga naka-tune in na no subong nga hapon sa 585 AM sa Lilisuan sang inyo nga mga radyo, kag syempre sa mga nagalantaw man sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Mga biyan sa aton nga panibag-o nga edisyon sa programa Babayi Ka, considering no nga this is the third Tuesday of the month. Kaupod naton mga abyan ang aton nga friends from the Department of Education Western Visayas. Expect mga abyan nga sa subong edisyon sa programa Babayi Ka, istoryahan naton ang pilano sa mga gender and development programs or initiatives sang isa na naman ka Schools Division Office diri sa aton sa Western Visayas. Importante mga abyan no, that we are discussing no, importante nga mahibaluan naton ang mga God initiatives no sang aton nga mga division, sang aton nga mga buluthuan para nga ti mapasiguro naton ano pa man dira no ang imo nga gender. Ginarespeto ang imo nga kinamataro. Before ko mga abyan no, ipakilala ang aton nga mangin dinapit nga bisita subong Martes, mainit-init mga abyan no, I think ang forecasted naton nga heat index subong Martes no yara sa 42 degrees Celsius. Ibaluon bala nato no kung bala nalabot na naton ang iniman nga heat index kag ano ang lauman naton nga weather kiti kahapon abi naton mag-ulan or maulan because nga nagdulom no ang kalangitan. Para maghatag sa aton mga abyan sa pinakalitas nga water update yari sa aton piyang kalinya ang aton nga water forecaster gikan sa Pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre.
Ma'am Lenore, good afternoon. Kamusta no ang pinaka-latest nga lakat sang panahon? Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Tuesday, May 19, 2026. Intertropical Convergence Zone or ITC zone nag-aapekto sa may southern Mindanao. Hindi rin naman sa western Visayas ang mag-experience kata sa magulugal umon tubtub magalumon na kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan pangalat ug panag-uob tugas ang easterlies. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast to north nga magadalas ang makanay tubtub makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagining alas 5:27 kagining aga kag magatunod ini alas 6:05 karon sa hapon. Kagang aton nga forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako sa Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, may wino no may ara kita ba lagi na bantayaan nga any weather disturbance sa sulukon sa gawa man sa Philippine Area of Responsibility? Well, sa Dokaron, ma'am, wala man kita may gina-monitor na weather disturbance sa sulod or sa gawa man sa ating par. Okay. Kahapon, Ma'am Lenore, no, mga sang hapon, no, sang Lunes, naggalom or nagdulom ang kalangitan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. May wino, ano bala ang rason sini ang lauman bala naton ang the same, no, nga weather conditions subong Martes? Yes, ma'am. Same man yung gyapon, ma'am, mga ito nga weather conditions sa gyapon. Tapos, kagapon na may ara kita nga severe thunderstorm nga na kitaan sa may area sang Maasin, Maasin, Kabatuan, Haniway, kag Mina. Grabe na itong mga pag-ulan-ulan man nga na kitaan natin sa radar natin kagahapon. Di man sa subong adlaw. So, subong, Ma'am Lenore, nga Tuesday, may ara kita sa gihapon nga thunderstorm advisory. Yes, ma'am. May naging issue man kita nga thunderstorm advisory, ma'am, nga naging post sa aton nga social media, ma'am. Pero ma'am, may mga area na bala, makita bala subong no sa aton dira nga, may mga area na bala nga nagaulan subong nga hapon? Well, base sa aton nga latest radar, ma'am, yes, ma'am, may ara ang mga areas nga gaulan, especially sa may Antique. Okay. Daw halos tanan nga municipality dira ginaulan na or naka-experience na sa mga pag-ulan na ulan halin pa kagin ng aga. Then ang area diri man sa southern halin sa may southern parts ng Iloilo at sa may Maasin, Kabatuan nga mga area ga inulan na to or naka-experience na sila sa mga pag-ulan-ulan. Then, sa northern parts sang Negros Occidental. Sa parts sang southern Negros Occidental ga experience naman sa mga pag-ulan-ulan. Ma'am Lenore, as to our forecasted no nga heat index, 42 degrees Celsius, may wino na labot na bala naton ini, Ma'am Lenore? Yes, ma'am, na labot natin ang forecasted nga heat index kagina nga alas 11, 42 degrees Celsius. Lastly, Ma'am Lenore, no, ang imo nga panugyan sa aton nga mga tagpalamati subong nga hapon. Ang ano lang kita, monitor lang kita sa aton nga thunderstorm advisory, then mag-monitor man sa aton nga mga heat index nga forecasted kag maghalong kita permi. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gyud nga salamat kag saliwat maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo ang aton nga weather forecaster sa pagdulong man sa aton sa pinaka-latest nga weather update.
So miara kita no na monitor nga mga pag-ulan sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Western Visayas. Dira no sa probinsya sang Antique kag diri man sa aton no sa Iloilo. Sa northern parts no of Negros Occidental. So miara kita no sang thunderstorm advisory nga gin-issue kahapon and according kay Ma'am Lenore subong man no adlaw sang Martes. As for our heat index, nalabot na naton mga bino ang forecasted heat index nga 42 degrees Celsius. Gani no sa mga kauturan naton, mga mamumugo naton ha, sa mga vendors naton, sa mga taxi drivers, jeepney drivers, mga sika drivers naton, mga tricycle drivers naton, maghalong gid ha, water break gid sa aton nga mga construction workers dira, sa mga traffic aids nato. Kung hindi manami no ang inyong pamatsyag, magpahuway. Bila yun no nga magpakonsulta. Nakip mga abiyano sa epekto sang siniman nga mataas nga heat index sa aton nga lawas, amo ang heat exhaustion, heat cramps. So ganino importante gid nga inaamligan nato ng aton nga kaugaling. Philippine Standard Time, launa 17 sa hapon. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga Martes. Isa naman kita nga espesyal nga bisita nga makaupo diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Babay Ka. Bilang kabahin man mga abyanos ang aton nga Gender and Development Initiatives diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo, kaupod mga abyan ang Department of Education Region 6. Every third Tuesday of the month, makaupod kita mga abyano nga pila ka mga personnel halino sa aton nga DepEd Region 6 sa different naton nga mga schools division offices. Agod hibaluon mga abyano ang pila sa mga gender and development programs or initiatives sang aton man nga mga division. And kung last time minakaupod kita mga abyano halin sa SDO Iloilo and Iloilo City, this time mga abyan kadto kita sa Schools Division Office of Rojas City. Shout out no sa aton dira nga IO si Ma'am Maribeth Baldonado. Ang aton no nga IO nga wala gid nagapamalibad no every time nga magkuha kita sang information halin sa aton nga SDO Rojas City. So I'm so excited mga abyan nga hibaluon no ang mga inisyatibo sang aton man nga SDO Rojas City pag-abot no sa ilang nga God programs. Makaupon naton mga abyan sa dili lang madugay ang aton nga God focal person sang SDO Rojas City si Sir J. Blancafort. Hibaluon naton mga abyan no ang mga gender responsive nga mga pulisa and at the same time no mga programa para sa aton nga mga teacher, teaching man o kon non-teaching personnel kag syempre para sa aton nga mga learner. Syempre mga abyan balaan naton no kung magpatuman ikaw sa mga pulisa o kung mga programa, hindi gid manigar no nga miara sa mga challenges o kung kabudlay sa pag-implement. So paano bala mga abyan no siguro no sang aton nga Schools Division Office of Rojas City nga kung pa-implement kita no sa mga programa, ginasunod man ini sa mga nanuhay-tuhay naton nga buluthuan dira sa Rojas City. So bantayan mga abyan no ang aton nga pakighinon-anon sa dili lang madugay kaupod si Sir J. At kung may oras pa kita later on, istoryahan ta mga abyan no bango diri sa aton sa syudad sang Iloilo. I think this is the first time nga gindala mismo no diri sa aton sa Iloilo City ang ang aton nga Women Playwrights International Conference o kunang aton nga WPIC. And yesterday mga abyan no, we were given the chance nga makaupod no sa isa ka press conference, kaupod ang aton nga mga playwrights gikano sa nanuhay-tuhay nga pungso.
Istoryahan naton mga abeno paano bala ining kahiwatan nga ginatambungan mga abeno sang kababaihan nga playwrights, theater practitioners, scholars kag cultural advocates sa bilog nga kalibutan makabulig sa aton nga mga artists not only in Iloilo but sa bilog nga Western Visayas. Sa mga kababaihan dira no nga nakulbaan hindi kabalo paano mag-umpisa sang ila no nga journey o kung luyag mangin playwrights o kung be involved no sa theater, ano ang mahatag nga mensahe sang aton nga mga playwrights. So i-play man naton ini later on sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Babay Ka. Philippine Standard Time, launa 22 sa hapon, mga biyan, quick break lang kita na nasa aton nga pagbalik, makaupod na nato ng aton nga dinapit nga bisita gikan sa SDO Rojas City, si Sir J. Blancafor. Mga biyan, magabalik ang programa, Babay Ka. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay.
Philippines Standard Time, 1:26 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa, Pabay Ka. Mga biyan, as mentioned earlier sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, isa naman ka special no nga bisita ang aton nga makaupod, and this time mga biyan kadto kita sa Schools Division Office of Rojas City. Kung sa mga previous nato no nga edisyon diri sa Babay Ka, nakaupod naton mga biyan ang pila sa mga God vocal nato no sa iban man nga SDO diri sa Western Visayas. Agud istoryahan ng ila naman yan no nga mga inisyatibo kag programs related no sa God. So this May 19, ano bala no ang mga inisyatibo dira no sa SDO Rojas City. Mga biyan, I believe yari na sa aton nga Zoom ang aton nga dinapit nga bisita, ang God vocal person sang SDO Rojas City, si Sir J. Blancaflor. Hello Sir J, maayong hapon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, Miss Marian. Good afternoon. Mayong hapon sa atong mga listeners diri sa Radio Pilipinas. Yun, Sir J, thank you so much. Good afternoon, everyone. Yun. Sir J, thank you so much gid no for saying yes nga makaupod ka namon diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo, and good afternoon sa aton dira no nga mga DepEd personnel sa SDO Rojas City. Sige Sir J. Una sa Yes, Miss Marian. It is my pleasure talaga na makapag-share dito sa Radyo Pilipinas ng mga initiatives po, ng mga programs, activities, and projects ng SDO Rojas City in terms or in relevance to the implementation of the gender and development. Yun. Sige. Sir J, una sa tanan no, luyag namon hibaloon bilang God vocal no sang SDO Rojas City. Ano bala ang mga katungdanan? Ano ang imong nga mga responsibilidad no sa aton nga SDO Rojas City? Okay. Thank you so much, Miss Marian. So, as isa ka a God vocal person sa DepEd Rojas City, ako ang nag-ensure, ma'am, nga there is a smooth implementation of the gender and development programs, activities, and projects of the division and, of course, in schools. So, we are in charge, our section, the Human Resource Development section, of the School Governance and Operations Division of Rojas City, is in charge of the implementation, smooth implementation of the gender and development activities, not only in the division but also in the implementation of schools in terms of God. We see to it that the God nautod no ang aton nga connection with Sir J. Blancaflor gikan no dira sa SDO Rojas City. Yon, sige. Nagabalik. Sige, Sir J, pasensya gid no, siguro hindi man namin aton nga internet connection, but sige, padayon lang Sir J. So according no kay Sir Jane, Hello, Miss Marian. Yun, sige Sir J, padayon lang pasensya gid do hindi man namin aton nga connection. Hello po. Yes Sir J, sige padayon. Hello po. Sa aton nga mga tagpalamati, ang aton nga kaupod sa mga hapon, ang aton nga God vocal person gikan mga abyan sa SDO Rojas City. Sige. Yes Sir J, pasensya gid no do hindi man nami ang aton nga internet connection siguro no. Sige Sir J, if okay lang no, diri na lang kita sa Messenger man no, maistoryang halay no. Sa pagpadayon sang aton nga pakighunanon Sir J, basi pwede lang nato no maliwat no, ano bala ang katungdanan nimo bilang God vocal person? Okay. Alright. So, pasensya sa ating mga listeners. Medyo nagkakawa sa internet glitches. Ako nag-experience internet glitches right now. But, the SDO focal person of Rojas City, DepEd Rojas City, I see to it that the implementation of
the God of the God. Is it okay na to use Zoom or? Sige, sir. Naga-messenger kita subong Sir J. Okay, I'll just leave na lang po para Sige. walang feedback. Sige po, Sir J. Sige. Okay, sige. Thank you so much, Miss Marian. So as a God focal person of DepEd Rojas City, I see to it po na yung implementation po ng gender and development po, not only in the division but in schools, are smoothly implemented. These are we see to it also that the activities are also relevant, needs-based, and of course, this could help also promote inclusive education po para sa mga babae, lalaki nato yung mga estudyante, sa aton yung mga maestra nga they could have they could receive equal access to, of course, to learning opportunities, and of course we could provide also fair treatment along the learning process. And of course these activities also that we need to look into shall promote protection po sa aton nga mga kabataan against all forms of gender-based violence, abuse, discrimination, or of course, and including na po yung bullying kasi medyo naging topic of the town po ngayong generation po yung bullying. Sir J, ano na ikaw kadugay no bilang God person or manunudlo or personal naton dira sa SDO Rojas City? So I am already the God focal person of Rojas City for 5 years na po, since 2021 po and up to now. And then I am a teacher also po. But now serving na po the division, the DepEd, as the Senior Education Program Specialist po in the Human Resource Development section. And under po kasi ng ating HRDS is the Employees Welfare. And kaakibat ng Employees Welfare po yung ating Gender and Development. So that's why po nasa amin po yung GAD po, Gender and Development. Yes. And Sir J, how was it no implementing these programs or initiatives ang aton nga SDO Rojas City sa pag-abot no sa mga buluthuan naton or sa mga schools naton nangin mahapos bala mapudlay ano ang mga challenges naton in implementing these initiatives? Actually, Gender and Development medyo bugat siya nga program. Kaya na sang aton nga government, sang gobyerno, sang DepEd, because it talks about kasi way back po sa history natin, kasi there is kumbaga mga gender biases po, may mga gender-based violence po tayo. So kumbaga this gender and development program, ito po yung pamamaraan or way po ng ating gobyerno, ng ating departamento po na magkaroon ng gender equality, and of course magkaroon po tayo ng zero tolerance of the gender-based discrimination and gender-based violence. So medyo mahirap, pero along the way po pag na-learn mo na siya, na-learn to love, na-imbibe mo na po sa sistema yung pagiging God focal person, na-enjoy nyo po. Kasi may mga satisfaction po kayong nakukuha na kumbaga natutulungan nyo po yung mga kababaihan, yung mga kabataan na ma-realize yung kanilang importance dito sa society, sa ating society po. Yes. And Sir Jay, how important it is no nga we are respecting no the rights no sang kababaihan o kung kalalakihan man, and even the rights of our learners. Okay, how important? It is very important po. Very, very essential po yung ating pagtingin sa rights, hindi lang po ng mga babae, ng mga kabataan, lahat po. Okay, ano mang gender preference niya. Okay, nasa ano man siya ng letra ng LGBTQ, ano po yung gender expressions niya, but okay, very, very way of communicating. Okay, communicating gender fairness and gender zero tolerance of gender discrimination, by which it is also giving
right appreciation to our culture also, because right now po nag-evolve na po yung ating culture. Okay, in terms of sa pananamit ng ating mga kabataan ngayon, Yes. okay, meron na pong parang wala na pong kumbaga, 'di ba noon, Ma'am Ped, dapat kung lalaki ka nagpapantalon ka lang. Yes. Kung babae ka, you're not allowed to wear this nga pang lalaki. But now there is na po yung freedom of the gender expression. So there is, kumbaga, makikita na po natin yung fulfillment and satisfaction ng each other po. And even po yung ating mga language, because we have also the gender fair language na rin po, by which we see to it that our language is gender sensitive or non-sexist po, di ba? And ano ang mga initiatives dira, Sir Jay, no? Can you tell us about yung mga initiatives, no, nga gina-implement dira sa SDO Rojas City? Oh, yes. Well, thank you so much, Marian. I am very excited po na i-share po sa inyo yung mga DepEd SDO Rojas City initiatives po na ginagawa namin in terms of promoting and implementing po ng ating gender and development. So, every March po kasi we are celebrating the Women's Month po. Women's Month celebration. We are actually celebrating the Women's Month celebration. So, before po kasi, Ma'am, may mga outreach programs po kaming ginawa. May pumunta po kami sa mga teachers po namin na nagkakasakit, babaeng teachers na nagkakasakit. And then hindi lang po actually babaeng teacher. Meron po kaming lalaking pinuntahan noon na nagkakasakit, and then we give also some minimal lang po. Minimal lang po na mga tokens, na mga gifts po, prutas, and minimum po na monetary po. At least po, ma-feel nila, nabatsagan nila, Ma'am, na they are still part, they are still included. That is, I think, one of the definition of the inclusivity. And then po, we have also this March po, we have this Juana Talks. Okay? Juana Talks. This is a small parang small talks po, interview. We invite mga professionals in authority. Like, for example, we have one talk about of course, in authority of about women's health, and of course, we also involve our medical officer in the division, and we have also women's empowerment. Okay, we invited, of course, mga legal people, mga attorney po, and of course, last time po kasi we have parang 4 po na consecutive Mondays na every Monday po nagkakaroon kami ng Juana Talks with various na mga topics po, like ang pagiging parent ng isang mother, ano po siya, yung health niya po, and all. And then, of course, we have this community activity, okay, and every end of the month po ng March. And actually, the pandemic did not stop us implementing also our gender and development. We still have this activity po, like TikTok, spoken poetry. Okay, our personnel will send only their videos. Okay, each section po in our division are given time to produce and to upload their TikTok videos po, incorporating women empowerment po. And then we have this team building activity every summer or every November po, depende po sa time po kung saan medyo hindi na po busy masyado yung DepEd Rojas City. That's the time for us to build our team. And we have this annual po na sports fest. Actually, very lucky po kami sa SDO Rojas City because this sports fest po is funded po by the local government unit po. And supportive si Mayor Ronnie Dadivas. Yes po, very, very supportive po si Mayor in terms of the development of the physical health po ng aming DepEd personnel po. And that's part of gender and development also. Yes. Pero sir, this training nga gina-organize or gina-ubra
programa naton, not only for our teachers but you also mentioned may mga mothers kita nga involved for this sa sili nga mga training. Yes po. Actually po, yung mga mothers na tinutukoy po, yun po yung aming mga DepEd personnel po. Okay. Non-teaching. We talk about pagiging isang parent po, pagiging mother po ng isang DepEd personnel. Yun. Sir Jay, paano no ginahandle sang inyo manya or particularly nimo no bilang focal person ang mga kaso no sa mga gender-based violence o harassment sa eskwelahan? You've mentioned bullying, no, discrimination nga gina-experience especially sang students no nga they have may ara sila nga other sexual orientation. Actually po, that one po is under po sa aming Youth Formation Division po. Sila po nag-handle po ng ganyang mga cases po in terms of the bullying po under po siya sa Child Protection Committee po. Because the DepEd also has the CPC or what we call the Child Protection Committee, headed po of course by our the Youth Formation Division, okay, in collaboration po ng aming legal division po. But may ara kita mga nabaton nga parehas ni Sir Jay no nga mga reklamo of our learners nga ginabuli sila because they have kumbaga because nung members sila sang aton nga LGBTQ+ community. So far po, may na-receive po, but under po sa, may na-receive po kami mga reklamo or mga cases na ganyan po, but nevertheless po, because our schools po are trained, are capacitated, our guidance designates po, our guidance officers po are designated, of course, our teachers are capacitated in terms of handling these kind of cases po. Parang nare-resolve na po sa school level pa lang po. Yun. And moving forward, Sir Jay, no, ano pagid ang mga plans naton, mga priorities naton para sa God, no, sa mga masunod nga binulan o kontinuig under your leadership? Yes po. So still po, we will be strengthening po yung aming Women's Month celebration po, plus po yung aming capacity building po sa ating mga teachers and school heads po, and of course the God focal persons of schools po in terms of, kasi po magpupunta na tayo sa curriculum development, kasi part pa rin po ng gender and development po yung ating curriculum development, by which po we will be training them on how to have a gender sensitive po na mga learning resources, which in fact po ginagawa na rin po ng ating learning resource po na division sa SDO, na kung saan po chine-check po always po ng ating supervisor in LRMDS po yung mga learning resources na pasok ba sa social content guidelines and they are gender sensitive po. So diyan po papasok tayo, parang strengthen po natin yung ating God implementation in terms of the learning delivery po. Yun. And Sir Jay, malapit na lang ang aton nga opening of classes. Ready na ikaw to implement sa sini nga mga program no with the palibag-o naton nga school year 2026 to 2027? Yes po, with the leadership po ng aming Schools Division Superintendent po, si Sir Adonis Mosquera po, and of course our Assistant Schools Division Superintendent, Sir Samuel Malayo, together with our Chief Education Supervisor po in SGOD, Dr. Neresa Resente, and the CID po, Dr. Marvic Martires po. The SDO Roa City is always ready po in terms of the implementation of the gender and development. Okay, comes this opening of classes for school year po 2026-2027 po. So all systems go na po, and of course we are still on the process po of capacitating of our teachers in terms of right now po nagka-capacitate po kami for the revised grades 9 and 10 curriculum po na still po embedded po yung gender and development in implementing the lesson plan, the learning resources po, and the assessment. Yun, it's good to hear, Sir Jay, no, nga may mga kapareho kita sini nga initiative dira yan no, sa aton nga SDO
SDO Rojas City, especially no sa pag-incorporate naton sa aton nga curriculum. So for those no nga mga parents nga nagapamati subong nga hapon no or mi ara parents or guardians naton, mi ara bala ikaw no nga mensahe para sa ila para nga suportaran man no ang ini nga mga inisyatibo sang aton nga SDO Rojas City sa aton nga GAD programs. Yes po. Thank you so much, Ms. Marian. So sa ating mga ginikanan nga nagapamati subong kay ang mga GAD nga ni activities, programs natin and projects nga implement sa school para maging safe ang aton nga learning environment sa school, sa sulod sang classroom, kag actually sa gawa sang classroom. So this will ensure also that if our learning environment is safe, meaning there will be learning and we will producing quality and globally competitive po ng mga learners. Yun, sakto ina Sir Jay, no? We need to make sure nga ang learning environment, no, sang aton nga kabataan, no, they are respected, no, sang ila kinamataron and even, no, ang aton nga mga DepEd personnel. Before I let you go, Sir Jay, no, basi mi ara ikaw nga mensahe man, no, sa mga nagapamati naman naton nga mga learner dira, no, sa SDO Rojas City, and at the same time, basi miluyag ikaw pasalamatan dira, no, sa SDO Rojas City. Yes po. So sa ating mga learners nga nagapamati subong sa SDO Rojas City, still po, continue po magpa-enroll sa Rojas City sa mga schools po under the SDO Rojas City po. Kasi po, we know po, we guarantee you po ng mga schools ng SDO Rojas City are safe as zones po for our learners. Okay, very safe po, and we love po this tagline that all schools in Rojas City is child-friendly school. Okay, just keep in mind po na hindi kayo papabayaan ng Rojas City. Okay, magkaano man siya, magkanano man, kay ang Rojas City, ang SDO Rojas City, DepEd Rojas City, ara sa inyo nga luyo. Okay, because our teachers, our DepEd personnel, our school heads, are there to support you all the way. And of course, again, ma'am, thank you so much also to our competent po na Schools Division Superintendent po, si Sir Adonis Mosquera, together with our ASTS, Sir Sam Malayo, Chief po and SGOD, Sir Ma'am Neri, and of course our Chief in CID, Ma'am Marvic. They are po the pillars po of implementing po the gender and development in SDO Rojas City. That is why po zero cases po of those gender-based po mga discrimination and other cases po in terms of bullying and other things po about gender discrimination. Yun. With this, Sir Jay, no, thank you so much once again for saying yes, no, nga makaupod ka namon sa kanginan diri, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo sa programa Babae Ka. I'm sure, Sir Jay, no, nakapahuway na ka mo right after sang aton man nga pag-host ninyo, no, sang induction sang aton man nga mga 8,000 naton nga mga teachers and school heads, no, nang masako dira ang aton nga SDO Rojas City. With this, Sir Jay, Sir Jay, thank you so much, kid, once again, and maayong hapon sa inyo dira. Thank you so much, Miss Marian. Thank you also to Radio Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Jay Blanca Flor, ang ato nung God folk kagikan dira sa SDO Rojas City. Mga biyan, luyag ko no i-highlight ang gin-mention kaina ni Sir Jay, no, na kinahanglan naton nga himuon nga safe ang learning environment sang aton nga mga estudyante. Makatuon mga abyan, makaproduce kita sang mga dekalidad naton nga mga estudyante if they feel safe sa aton nga mga buluthuan, and ang pasalig no sang aton nga SDO Rojas City, child-friendly ang aton nga mga schools. So ginapasiguro gid no nga ginasulod no sa curriculum ang aton no nga mga GAD initiatives, no, gender and development programs.
sa aton nga mga eskwelahan, sa aton nga curriculum. And it's good to hear no nga ang mga teachers nato no ginapaidalom sa training para nga ti mangin na angkop kumbaga no kung ano ang mga language nga ila ubra nga ilang ihambal o kung gamiton sa sulod sang mga hulot klasihan. Ang importante dira mga abyan no gina-respect naton teachers man, non-teaching personnel, o kung mga learners man naton gina-respect naton ang sexual orientation. So once again, to Sir Jay, no, manamo gid nga salamat sa imo nga pag-upo diri sa programa Babae Ka. Philippine Standard Time, 1:50 sa hapon. Mga abang gin-mention ko kaina nga subong no, nga semana ginahiwat ang ika-13 nga Women Playwrights International Conference diri sa aton sa syudad sang Iloilo kung sa diino nagatingob ini sang kababaihan nga playwrights, theater practitioners, scholars kag cultural advocates sa bilog nga kalibutan. Agod mga abiyano hibaloon no nga abala na pilian ang Iloilo City nga mangin venue sa sini nga ika-13 mga abiyang nga WPIC. Pamatian naton si Ma'am August Melody Andong, ang aton nga presidente sang WPI Interim Management Committee. Mentioned earlier, this is the first time that WPI arrives here, no, in Iloilo City, the city of love, at the same time the UNESCO City of Gastronomy, no, and one of the things that, one of the things that we are actually campaigned why we brought the WPI here is that there are very rich stories behind the fabulous cuisines of Ilonggo, and especially women who prepares this fabulous food. And often these stories are reflected not only in our food, but in the many aspects of our lives. And there are many regional writers that are just awaiting for opportunities and chances to which they can actually also have an exchange and interact with national and international playwrights. And oftentimes, here in the region, us the regional writers don't have that big chances because there's no direct degree offered for us to really do theater as a major in the degree course or playwriting as a degree course. Oftentimes, we only get to follow our passion in writing and also in theater through an interest group or a university-based theater. So opportunities like this, we always bring it here, no, in Region 6, because sometimes it's also expensive for us to travel abroad or to travel also even to Manila, to even get the chance of having our written text perform on stage. And at the same time, this is also to highlight that there are a lot of regional writers that are actually here. And it doesn't necessarily that you have to go around the world or to bring your works also in Manila just to be featured. But sometimes you're just waiting for opportunity and network, such as like this. So WPI was actually organized to really provide also a venue for women, because most of the opportunities are always given to our male friends, and oftentimes there are also more chances to those individuals that identify themselves as women but not really for women. So one of the fostering spirit of women playwrights is to really feature who are these women writers and how are their texts are actually expressed in the written play, and how this developed, what inspires them, what is the process that they have to go through just to come up with a fabulous or a very inspiring drama, whether it is contemporary drama or even it is others explore to do musical play. So, and we bring in with you, and I would like to inspire all our local artists that you also have the chance, and for you to meet that there are also women around the world that are also writing, and just like you, are actually sharing or experiencing the same challenges. So this is all.
There you have it mga bena, si Ma'am August Melody Andong, ang presidente ng WPI Interim Management Committee kung sa diin no nga abala na pilian ang syudad sang Iloilo bilang venue sang aton nga ika-13 mano nga Women Playwrights International Conference nga nag-umpisa kahapon May 18 ka magalawig tubto Biyernes May 22. So according sa iya mga abyan no, diri sa aton sa Iloilo City, may ara kita or kilala kita no bilang UNESCO Creative City of Gastronomy kag madamo no sa mga nagaluto diri sa aton sa Iloilo City or sa Iloilo mga kababaian, and they have so many stories to share with us no, and gusto no sang aton man nga WPI no nga i-highlight no ang ini nga mga istorya, ang stories no, not only sa mga cuisines naton but stories ang kababaihan naton. And according sa iya, madamo din yung mga abyan no, sa aton sa Western Visayas ang mga writers, and they are just waiting sa mga oportunidad kapareho sini mga abyan no, nga conference nga makashare sang ilang nga mga ideas. So sa sulod mga abyan sang sini nga 5 ka adlaw, may ara kita no sa mga WPI reading, workshop performances, mga dramatic readings, kag panel discussions. Kaina nakita ninyo mga abyan no, sa likod ni Ma'am Melody no, samtang naga-speech ini siya. Amo to mga abyan ang pila sa mga playwrights naton or mga manunulat naton. Halin sa mga nanuhay-tuhay no nga pungsod. And they are here mga abyan no, para i-share no ang pila sa mga obra nila, and at the same time no parang mag-share no sang ilaman nga ikasarang. And kahapon mga abyan no, they mentioned or pila sa ila mga abyan nang mention nga ang ila no nga curiosity no nag-spark pagid kumbaga no ang ila nga passion. Although may ara na sila passion, pero nag-spark pagid, na-inspire pagid sila pagkatapos nila attend sang sininong Women Playwrights International Conference. And we hope no nga diri sa aton sa Western Visayas sa mga ma-attend no, who knows, base sa sunod nung edisyon no sang sini nga WPIC, kamo naman ang magapakigbahin sang inyong nga istorya. Ari ba na mga abyan no, pamatian naton ang isa no ka playwright no nga may mensahe sa kababaihan sa mga na-discourage no because they don't know where to start, kung may ara ba lang nga pondo nga ihatag sa inyo, o kung wala ka balo no kung paano umpisahan ang tanan-tanan. Ari mga abyan no, pamatian naton ang isa no ka Canadian nga playwright nga may ara no sang mensahe sa kababaihan. Funded to come here, but we're not being paid to be here. So we're here for free. Our time is for free, but we do it because we want to. I think that's kind of what it distills down to. Is it's such a worthwhile life to pursue your passion and to translate your experience of life on the page, on the stage. It's a way to make life more meaningful. And that's why I think some people, you know, they try and go the right route. They become a lawyer, they become a business person. But I've met many, you know, I'm a mentor a lot of the time for emerging artists. And, you know, I've met a lot of retired people who now are writing because they followed the right path to make a stable income. But actually all they want to do is to write about their experience. And so I would say it's just a very worthwhile and rewarding life to stick it out as an artist, even though you may not have the fanciest house or car, or you know, you have to cobble together a living. But I think all of us, from everything that we're saying, it's a more meaningful, worthwhile life if you have a passion for the arts to pursue it. We got funded to come here, but we're not being paid to be here. There you have it mga abyan no, ang pahayag sang Canadian nga playwright nga si Anna Chatterton. According sa iya, it's so worthwhile in life to pursue your passion. Manami no, kay ti hambal niya gani no, life becomes more meaningful kung gina-follow naton no, kung ano ang luyag naton, ang kagustuhan naton, ang love naton.
instead of just doing things no because you have to. And according mga biyan sa iya, importante nung magpadayon and at the same time magtuo sa imong kaugalingon bilang isa ka artist. Bisan nga ti balaan naton bilang artist mga abyan no, unlike sa iba no nga mga profession nga dako no ang bayad no, dako ang sweldo. According sa iya, fulfilling katama no kung may ara ikaw nga may mabasahan no nga ubra nimo or makita nimo nga imo inubrahan gina-perform no sa isa ka theater. It is challenging no nga mag-umpisa sa isa ka bagay, but you need no nga i-pursue ina, you need to start. Kumbaga, maumpisahan mo, matapos mo ina. If you have that courage to start something. Ang balyagani, no, may ara siya mga kilala, no, nga mga mentors, no, nga may ara sang ubra, no, may mga job sila, mga lawyers sila, mga doctors. But they still go back sa pagsulat because that's their passion. Sa kabay pa nun sa mga kababaihan nga nagapamati subong nga hapon, kung ano man ang luyag nimo, kabay pa nga ipursu mo ina. Who knows, basta ikaw na ang next, no? Nga best-selling authors. Or kamo na ang next nga best-selling authors halin diri sa aton sa Pilipinas. Philippine Standard Time, last 2:02 sa hapon, mga biyano. Wala nagkikita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad sa programa. Babay ka. Thank you so much once again kay Sir J. Blanca Flor, ang aton nga God Vocal gika sa Schools Division Office of Rojas City. And of course, thank you so much kay Sir Hernani Escolar Jr., ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas no sa pag-link sa aton sa SDO Rojas City. Shout out no kay Ma'am Maribeth Baldonado, ang aton nga Information Officer sa SDO Rojas City. Thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Mga bihan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Bababay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad